Kalusugan, kumpleto at legalidad sa lahat ng Paganyan na lang. natin, kalusugan, karapatan ng mamamayan, ipaglaban, serbisyo sa tao, at gawing negosyo. Isang maanap na pagbati ang ipinapabot ng mga mangisda at mga magsasaka sa ilalim ng tumalakayan sa mandubukid ng Pilipinas. Ngayon, ay ika-4 na zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito kasi bayan. Inaasahan natin Bayan-led na na mobilization. muli na naman maghahabi ng mga salita. Ilalagay ng taong bayan, ibibida ang kanyang mabubuting nagawa lalo sa usapin ng agrikultura sa mga magsasaka at mga mangisda. Naniniwala po ba tayo dito? Huwag kayo dyan, pinaalis kami. Walang iba na nakakaalam ang tunay na nagaya ng mga mamamayan ng Pilipino. Kung i-disbog tayo ng mga mamamayan, dahil tayo pinakalampasan pa. Wala siya katapatan at ibida ang ating kalagayan, lalo pa at siya ay malayo sa ating mga kababayan. Lalo ngayon, nandoon siya sa ibang bansa. Ang Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng 4 na taon ay malinaw na best sa mga magsasaka pirata sa ating pagkakasama. Ginagawa ng mga magsasaka statement daw siya. Bawat isa pa rin sa mga nagiging at lumalala ang kalagay ng mga tawa at mga pagkakulang. Mababang pasahod, yun, mas ganun. Tapos yung, yung atake sa freedom of expression. So, kung ikaw ay artista na nag-express ng pagkadismaya sa administrasyon, ikaw ay direta, nakasuhan, katulad ni Max Santiago, Luzon at 2 years ago, pinasuhan ng Clean Air Act, mga absurd na kaso, magawa-gawang kaso. Dahil stress na yung kanyang pagkadismaya sa administrasyon, para magkita na pagsusunod ng So, mas ganun, mawalan ng trabaho, mababang pasahod, dahil sa neoliberal na patakaran na ina-adopt dito ng ating Ayun po, nabanggit niyo po kanina, na ito yung mga naging kanina sa Danas ng mga artista ng bayan. Sa mga naging administrasyon ba, meron ba itong kaibahan o mas dumala ito sa pangulugan? Walang pagbabago, no? Sa totoo lang,
hanggat malakolonyal at malapidal ang lipunang Pilipino, hindi magbabago yung ganitong kaayusan. Nagbabago lang ng itsura ng administrasyon, pero sa esensya, hindi tinutugunan ng gobyerno natin yung pangangailangan ng sambayanan at ng mga artista ng bayan. Ayan po, ang panghuling katanungan po, ngayong ika-4 na sona na ni Bongbong Marcos, ano ang bitbit na panawagan ng tambisao ng mga artista ng bayan? Panawagan niya ay siyempre siguro na lang, genuine na democratic rights para sa mga magsasaka, manggagawa at iba't iba pang sektor ng lipunan, at magagawa lang natin yun kung tayo ay magkakaisa. Ang mga artista ng bayan ay lumubog sa hanay ng mga pinaka-api na sektor ng lipunan sa mga manggagawa at magsasaka, para tuluyang pabagsakin imperialismo, burokrata kapitalismo, feudalismo sa sangkatauhan ni Marcos Jr. Ayan po, maraming salamat po ulit sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin. Maraming salamat po. Organization ito. Wala po, ano lang po kami sa nag-video lang. Nagbablog ba kayo? Mag-video. Pero anong organization? Ano po ako, binhari lang po. Sumusuporta po. Dito sa bahagi ng Yung sasakyan. Pala si
Maraming tumatanggol, pag-aaral natin. Dito lang po. Ang totoo at sa likod ng lahat ng mga pangyayari na ito, parang magbubbles, di ba? Parang may fantasy na nagaganap. Merong ilusyon, merong maganda, magandang tingnan, nagkakaaliw na tingnan. Pero ang totoo, hirap na hirap ang mga kababayan natin sa ekonomiya, sa politika, sa kultura. Hindi niya nga mapanagot si Sara. Hindi malinis-linis sa panahon ngayon si Sara Duterte na nagnakaw ng milyon-milyon sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng confidential funds na dapat nilagay na lang sa mga sektor ng para sa mga social services na kailangan ng ating bayan.